Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Okay. Maganda yung topic ko today. Okay. Bakit bumabalik ang anxiety? At bakit kahit puno na kayo ng kaalaman, nandyan pa rin, pabalik-balik, para siyang hindi nawawala? Bakit kaya? Okay? Kasi po meron kayong mali at kulang na ginagawa. Okay. Una, ano yung mali? Meron tayong maling paniniwala. Kasi ang dami nagtatanong sa inyo, no? By the way, dun sa mga bago lang, isa, dalawang video pa lang napapanood, hindi mo masasagot dun sa isang video or dalawang video lang yung mga tanong ninyo or mamamanage ninyo, kasi malalim, no? Ang anxiety or mga mental condition, malalim siya, hindi siya maiintindihan sa isang video lang. At kapag sinabi ko siya sa isang video, mag-uusap tayo ng isang buwan. Kaya nyo ba yon dito sa recording? Hindi. Okay? Kaya po, I would suggest, no, nakita nyo naman, mukhang marami namang gumaling na sa mga videos lang. Medyo nag-improve na sila, iba nakakalabas na, pinagtatawanan na lang daw nila yung symptoms, ganun, no? So ibig sabihin, nakatulong daw sa kanila talaga naman yung video. Kayo na makakapagpatunay niya kasi sa comments naman nila. Pero magtataka kayo, bakit bumabalik? Bakit parang hindi na nawawala? No? Okay. Ganito ang paliwanag. Una, kailangan nyo maintindihan na imposible na mawala ang anxiety sa katawan natin. Okay? Ang nagiging problema lang sa anxiety kapag extreme na, kasi ang anxiety, yan ang nagpapaingat sa'yo para tumawid ka ng kalsada. Ang anxiety ang nagpapaisip sa'yo kung paano mo pakakainin ang iyong pamilya. Okay? Ang anxiety ang nagpapaaral sa'yo kapag may exam ka. Okay? Anxiety yung nagpapaprepare sa'yo kapag kailangan mong humarap sa maraming tao, mag-prepare ng speech, performance, kanta, anxiety. So ang kagandahan ng anxiety, ang healthy, actually dapat maganda talaga anxiety, no? Healthy, it should be healthy, kasama yon. Kaya tayo buhay hanggang ngayon, ang sangkatauhan buhay because meron tayong anxiety. Okay? Ang ayaw natin yung anxiety disorder, no? O yung tinatawag na chronic anxiety, ibig sabihin parang hindi nawawala, na parang naninigas na yung muscle mo, simptomas mo nandyan lagi, kahit safe naman, feeling mo anxious ka pa rin. So napansin niyo parang nagmi-misfire lang or lumalabas siya na hindi naman dapat. Kasi usually ang anxiety, lalabas yan kapag meron kang imagined, perceived, or real danger. Okay? Or real danger. So, ganun. No? So, ang tanong, mawawala ba siya? Coach, hindi nawawala ang anxiety. At matakot ka kapag nawala ang anxiety. Ang nawawala ay yung disorder. Okay? Bakit parang pabalik-balik? Kasi, andyan na siya andyan na anxiety So ang ibig sabihin, andyan na sa katawan mo yung anxiety, kaya konting ignite mo lang, pwede siyang lumabas. Okay? Pwede siyang lumabas kagad kasi parte siya ng katawan mo. Parang, paano ko ba ipapaliwanag yon? Halimbawa, okay. Halimbawa, nag-aral ka ng gitara. Okay? Or nag-aral ka ng driving. Okay? Nag-aral ka ng gitara, nag-aral ka ng driving. Pag nag-aral ka ng isang bagay, nagkakaroon siya ng muscle sa brain mo. No? Yung muscle, hindi muscle na ano lang tong sinasabi ko hindi siya yung muscle na muscle. Ibig sabihin, para lang nyo lang maintindihan, meron siyang neuropath na, kunyari,
nag-aral ka ng gitara, parang meron siyang itong parte ng utak na to para dun sa gitarang natutunan niya. Okay? So, ito sa gitara, ito yung sa pagsasalita, ito yung sa paglalakad, ito yung sa kung ano-anong mga neuro na nabibuild ninyo habang may natututo kayo sa mga bagay-bagay. Okay? Ngayon, kapag, alam ba, nag-aral ka na ng gitara or ng bike, o di ba marunong ka na? Okay. Ngayon, halimbawa, hindi ka nag-gitara for 50 years, 20 years, 10 years, hindi ka nag-gitara. Hindi ka rin nag-bike ng 10 years, 15 years. Okay? Pag sumakay ka ulit, o sa gitara na nga lang tayo, o sa bike na lang, o sige, sa bike na lang para mas common sa lahat. Pag hindi ka na nag-bike ng 10 years, 15 years, hindi ka na ganong kagaling gaya ng umpisa. Pero kapag sumakay ka ng bike at medyo nagpedal ka ulit, babalik at babalik yung learning na yon. Kasi naka-record na siya sa brain. Nandun na siya. Okay? So, sa una, medyo babalanse-balanse ka. Pero, dahil nalaman mo na siya before, babalik siya at matututo ka ulit. Nang ganun kabilis. Compare dun sa unang nag-aral ka pa lang ng bike. So, this time, mas mabilis na kasi meron ka ng learning about sa pagbabike mo. Gets nyo? So, ganun din ang anxiety. Kung halimbawa ngayon, sabi mo, ay, ayos na ako. Ang ganda ng mga nalaman ko. Okay. Tapos biglang parang bumalik. Kasi may record yung brain mo about your past anxiety. Ngayon, dahil meron ka ring learning about anxiety management, kaya mo rin siyang pabalikin ulit. Kaya mo rin siyang tanggalin ulit gaya nung pagtatanggal mo ngayon. So ang kagandahan nun, pwede siya magpabalik-balik, pero pwede mo rin siyang i-conquer or i-manage paulit-ulit. So minsan nakakalimot tayo na kailangan ko pala mag-breathing exercise. Hindi pala ako dapat matakot sa anxiety kasi simptomas lang siya, natural siyang lumalabas kapag takot ito. So kapag na-realize mo ulit yun, yung naramdaman ko, dati naramdaman ko na to, wala naman nangyari sa akin. So yung ganong alaala will also help you ease or manage your symptoms. Ganon siya. Okay? Kasi nandiyan na yan eh. Tsaka, huwag nyo pong dadasalin na mawala ang anxiety, no? Ibig sabihin, yung disorder pwede. Okay? Pero yung anxiety nandiyan niya, hindi pwede mawala. Pag nawala yan, mamamatay tayong lahat. Okay? Importanteng may anxiety tayo. Halimbawa, ngayong pupuntahan ko yung nanay ko, no? Susunduin ko siya ngayon. Kung wala akong anxiety, hindi ko siya susunduin. Wala akong pakialam. Pero dahil may anxiety ako na iniisip ko na, teka lang, mamaya matanda na si mama, baka biglang mawala na, hindi kami nakikita, ganun. So meron akong anxiety, yun nagtutulak sa akin para kitain siya. Gets nyo? So kung wala kang anxiety, ano mangyayari sa buhay mo? Diba? Kailangan natin ng anxiety, kailangan natin silang i-manage. Okay? Okay, ngayon, meron ako isang, although ito very common to, yung sleeplessness, no? Yung hirap sa pagtulog. Hirap sa pagtulog, ang daming taong hirap sa pagtulog. Okay, ganito lang po ang pagtatrato ninyo, no, sa pagtulog. Kailangan intindihin natin na ang tao ay mahihirapan talagang matulog kasi ang katawan mo ay nasa fight, flight, freeze response. Nasa alert mode ka, no? Pag alert mode ka, hypersensitive ka. Ganito lang 'yan. Kung ikaw ba ay nasa delikadong sitwasyon, matutulog ka? Sinong tangang tao na may sunog tapos natulog siya habang nasusunog yung bahay niya? Siyempre hindi ka makakatulog nun. Kailangan mo mag-survive. Ang problema lang sa atin, walang sunog pero hindi ka makatulog. Pero bakit hindi ka makatulog? Kasi nga yung katawan mo, piniperceive niya na nasa danger siya. So hypersensitive siya, hyperactive siya, kasi kailangan niyang i-survive yung sarili niya. Wala namang sunog. Okay? Kasi ngayon, ano ang sunog sa atin kung walang sunog? Yung sunog sa atin, yung iniisip natin na natatakot ako na wala akong tulog, baka ma-stroke ako. Yun yung sinabi ko sa video. Saan ang galing na pag walang tulog, masostroke ka?
Sinabi ko na yan doon sa ilang videos ko, so panoorin nyo na lang doon. Pag hindi ako natulog, although syempre talagang pag wala tayong tulog, medyo lutang tayo, mahirap yan. Isa yan sa mga kalaban ng tao may mga anxiety disorder, even depression. Kasi sa depression, it's either sobra ka sa tulog or kulang ka sa tulog. No? Pero pag sa anxiety, medyo mahirapan ka talaga matulog. Bakit ka makatulog? Anxious ka nga. May nervous ka paano ka makatulog? Ang kailangan ng katawan mo, iligtas ka sa danger. Ang problema, wala naman talagang danger. Gawa-gawa lang ng mga pinag-iisip mo na baka ma-stroke ako pag wala akong tulog, baka mawalan na ako ng trabaho pag hindi ako natulog, baka kung ano-anong mga katangahan, yung mga kinakatakutan nyo na walang science. Okay? Kasi kung ganun yun, edi sana yung mga gwardya natin na walang sa gabi nagdo-duty, yung mga call center agent na hindi na dahil na panggabi, edi sana na stroke na sila, sana namatay na sila, di ba? So anong gagawin? Okay, also may isa rin akong nakausap, no? Sabi niya, wala tong disorder, pero alam mo yung yung may problema lang, may pinagdadaanan, kasi hindi daw siya nakakatulog. Kasi nga, may problema siya. Sabi ko sa kanya, kasi may pinagdadaanan ka eh. Okay, normal na minsan kung may problema ka, hindi ka makakatulog. Kasi, ibig sabihin, hindi ka nakakita ng solusyon pa, or very strong yung emotion mo doon sa nangyayari sa iyo kaya hindi ka makatulog. Okay. So halimbawa, yung kanya, parang nag-away sila nung friend niya, parang best friend niya, nag-away siya. So sabi ko, okay lang yung pinagdadaanan mo na yan, yung hindi ka nakakatulog. Kasi ibig sabihin, mahal mo yung best friend mo na yun, concern ka sa kanya, at yan naman ang resulta sa'yo. Dahil may pinagdadaanan ka, kailangan daanan siya minsan, at eventually, magbabago rin yung mga bagay-bagay. Hindi naman magiging permanenteng taon yan eh. Halimbawa, tingnan nyo, tayo, di ba? Kunyari ako, tatay ko namatay, 8 months lang ako. Or meron akong best friend na namatay dati. Talagang nalungkot talaga ako noon. Pero, hindi naman namatay yun. Hanggang ngayon, malungkot pa ba ako? In reality, hindi. Dati, nung kamamatay lang, tuwing magsasama-sama kami ng mga barkada at maalala namin siya, lasing din kami, nagkakaiyak-iyakan kami dahil malungkot kami kasi kamamatay lang. May time na umabot ng years din, pero hindi naman everyday malungkot. Yung mga tipong pag naalala lang namin siya na yung barkada natin, minsan iyak-iyak ka, pero hindi siya araw-araw, yung tipong naalala mo lang. Okay? So ano yung sabihin? Nung namatayan kami, pinagdaanan namin yun, talagang araw-araw iyak. Kasi lalo na kung may lamay, natural yun. Pipigilan mo ba yun? Yun yung mga bagay na hindi mo pipigilan. At talagang natural yun sa ating mga tao na ma-experience natin yun at malulungkot tayo. Kailangan lang natin tanggapin yung course ng buhay na may pagkakataon na tayo ay malulungkot. Ngayon, kung halimbawa nabalitaan mo biglang may cancer ka or yung mahal mo sa buhay, syempre mag-aalala ka, hindi ka rin makakatulog hanggat nandyan yung mahal mo sa buhay o ikaw mismo kasi may cancer. It's either ikaw o yung kaibigan mo, pero hindi ko naman kayo tatakutin, no? Pero yung punto kasi, may pinagdadaanan tayo na kailangan mangyari. So, di ba, yun nga, yung kaibigan niya, parang nag-away sila, may pinagdadaanan siya, normal yun. So, kailangan mo lang tanggapin na hindi ako nakatulog kasi yung kaibigan ko. Pero kasi alam nyo, natural sa atin na nag-a-adapt tayo at nakakaisip tayo ng solusyon. Okay? Halimbawa na lang, nag-break kayo ng boyfriend, ng girlfriend mo. Siyempre, sama na loob mo, nag-break kami, dami mong drama, naman kung ano-ano, nasayang yung ilang taon naming magkasama kami, yung mga binigay ko sa kanya, nag-invest ako ng emotion ko, gulgul siya, tapos biglang pagkatapos ng 3 araw sila ulit. Ano yun, 'di ba? So ibig sabihin, nagdrama ka ng 3 araw, tapos naging kayo naman ulit, hindi ba nasayang yung kadramahan mo dun sa 3 araw na pag-i-emote-emote mo, yung pagka-depress mo, yung pagkakatanga-tanga mo?
Di ba? Ang tao, eventually, pag namatayan ka, mag-move on ka eventually. Natural natin na yun. Walang taong hindi nag-move on. Alam niyo yun, di ba? Yung nanay, maalala mo, malulungkot ka. Ang nanay na namatayan ng anak, porket ba namatayan siya, nagmukmuk na siya sa bahay niya, hindi na siya lumabas ng ilang taon. Nakita ba kayo ng ganon? Hindi. Kasi, kaya natin maging resilient, kaya natin yun. Tingnan nyo kayo, ilang taon na kayong may anxiety disorder, nung hindi nyo pa narinig yung mga videos ko, ano nangyari sa'yo? Namatay ba kayo? Pangit lang yung pakiramdam, pero that's a natural feeling because you have anxiety. Nagigets nyo po? Okay. So, di ba, ngayon, nagreklamo ka, hindi ako makatulog. Ang hindi sa'yo nagpapatulog, yung mismong takot na hindi ka makatulog. Kasi kung saan-saan yung mga, kung ano yung mga rason na hindi naman scientific na kinakatakutan mo. Halimbawa, masustroke ako kasi hindi ako nakatulog. Good luck. Ang stroke nangyayari yan, sabi ko nga, maraming factors. Mataas cholesterol, naninigarilyo ka, may edad ka na, ang dami, hindi siya pwedeng dahil wala ka lang tulog. Kasi kung wala ka lang tulog, ang dami nang namatay sa stroke na walang tulog. Bakit mga gwardya, bombero, yung mga naka-station sa gabi. So dapat sila, di ba? So kanyari ikaw, halimbawa ngayon, bago ka lang nagkaroon ng anxiety disorder, dahil may anxiety disorder ka, eventually makasanayan din ang katawan mo yan. At lalo na kung nagkakaroon ka ng mga kaalaman na sinasabi ni Coach Jeremy na okay, nakakatakot talaga yung mga simptomas, pero hindi siya delikado. Yung mga simptomas na yan, kung nasa totoong danger ka, kapag may sunog, lalabas yung simptomas na yon, pero hindi mo ramdam kasi kailangan mo siya sa oras ng sunog. Ang problema nga natin, wala ngang sunog, pero lumalabas, kaya ramdam na ramdam mo. Pero kung may sunog yan, hindi mo mararamdaman yan. Yung kaptibok ng puso mo, yung nervyos mo, hindi mo mararamdaman yan pag may sunog. Ibig ko sabihin, nandun siya, pero hindi mo siya iniinda kasi natural siya ng katawan na reaction. Yung nervyos, mararamdaman mo talaga. Pero ang ibig ko sabihin, hindi siya issue sa'yo kasi naramdaman mo yon dahil may sunog. Diba? Parang nanood ka ng pelikula, kinabahan nga ako dun eh. O bakit okay lang na sinabi mo kinabahan ka sa pelikula? Kasi nag-react ka sa pelikula. Ba't ngayon para kang mamamatay na may nararamdaman ka? Namatay ka ba nung nanood ka ng pelikula at ninervyos ka doon? Nung sumakay ka sa roller coaster, ninervyos ka, namatay ka rin pa pagkatapos? Na-stroke ka ba? Na-heart attack ka ba? Na kung ano-ano yung may nangyaring masama. Di ba lahat naman ang kinakatakutan nyo? Hindi nangyayari. So kung ikaw ngayon, yung tao na hindi nakakatulog, naiintindihan din naman kita. Pagdaanan ko yan. Pero kaya naman ako umabot sa ganitong sitwasyon ko ngayon, nakasarap ng tulog ko. Kahit dati kasi alam nyo, very active ako eh. Hirap din ako, yung pagkatao ko parang hirap talaga, hindi talaga ako matulugin na tao, ganoon. Pero ngayon, ay nako. Kasi ngayon ang tulog ko, alam niyo ba, nakakatulog na ako yung alas 9, alas 8, alas 9. Gigising ako niyan, alas 3, alas 4. Ganun. Sarap na tulog ko, okay? Pero kaya naman ako dumating doon kasi malalim na yung kaalaman ko. Sabi ko nga sa inyo, nasa kaalaman lang yan at practice. So, yung mga sinabi ko sa mga videos ko, kung mapapractice nyo lahat yon, dadating din kayo sa punto, nagaya ko, na kahit nandyan yung simptomas, alam nyo, hindi ko sinasabing wala akong simptomas, ha? Wala lang akong disorder. Pero, kung lalabas man, halimbawa yung utak ko na, baka ma-stroke ka, kailan ba yun? Teka lang, meron akong sitwasyon na sama-sama talaga na pakiramdam ko na yun eh. Reset lang yun eh. Anyways, pero nung sinabi ko, yun na nga, nakwento ko na yun sa video ko, yung nag-outreach kami sa Zambales, na parang, tapos nung tinignan ko pa nga talaga yung heartbeat ko, 35 lang. O di ba nakakatakot talaga no? Kasi 30, abnormal yun pag 35 lang. Kailangan 75 to 100, no?
Yun ang normal. Ngayon kung medyo tumaas to ng konti, okay pa rin yun. Okay? Ngayon, yung mga mabababa ang heartbeat, ibig sabihin niya mga athletes sila. Ibig sabihin mga talaga mga nag-exercise every day, talagang athlete. Kaya mababa. So normal yun, kung mababa yung heartbeat nila, normal yun kung athlete ka. Ay, may good news pala ako sa inyo. Kilala niyo si Dr. Willie Ong, di ba? Okay, natuwan-tuwa ako sa kanya kasi ito ibibigay ko sa kanya talaga. Ito kasi cardio siya, tsaka internal doctor siya di ba? Pero kunyari pag mga anxiety, medyo hindi ako masyadong kasi hindi siya psychiatrist, no? Okay, so pero kunyari cardio, internal medicine, yan bibigay ko sa kanya yan. Kasi dati nakapanood ako ng mga about psychiatry, about psychology, about yung mga pinagsasabi ko, parang medyo tama naman yung intensyon, pero parang hindi ganun. Hindi siya sinisiraan ko, ha. Ang punto ko lang is sometimes kailangan talaga, hindi lang sometimes, puntahan niyo yung special, may specialty doon sa na yun. Kasi tingnan niyo yung mga doctors, hindi porket doktor alam lahat. Kaya merong cardio, merong endodoctor, okay, merong sa mata, meron sa euro, meron sa neuro. So yun, no, kung ano yung specialty, dapat dun yun ang puntahan nyo, diba? Siya cardio siya, tsaka internal medicine siya, kaya medyo okay to. Alam niyo, sinare niya na gusto kong i-share sa inyo kasi magaling ang ganda ng idea na yon, no? Sabi niya, nagtataka siya or nagtataka dati, hindi naman nagtataka sila, parang kapakwento niya na lang yon, no? Na para lang ma-share niya yung good news na yung tao ang daming bara sa puso. Kasi pala yung tito ko pala, by the way, no, hindi naman siya na heart attack, pero nakaschedule na siya for bypass. Ibig sabihin ng bypass, barado na yung mga veins niya, lalagyan ng ibang way, parang ganun, okay? Bypass, okay? Yung dugo para hindi mamatay yung puso. Kasi pag hindi pumunta yung puso sa dugo, ma-heart attack ka, mamatay siya. Gaya ng brain, pag hindi rin pumunta dun yung dugo with oxygen and all, masostroke ka, okay? Kaya dapat kapag may mga ganun nangyari, diretso agad sa ospital. Hindi nyo na dapat hintayin, lalo na pag mga stroke, dapat within 4 hours. Medyo reversible pa siya, no? Depende sa bilis ninyong kumilos, okay? Kapag nakita nyo medyo ngumingiwi na yung tao, hindi na nakapagsalita, para sa lito, hindi niya mataas yung dalawang kamay niya, stroke na, idiretso nyo na kaagad sa ospital, okay? Maaring stroke na yun. Dapat within 4 hours. Mas maganda yung pinakamabilis kasi para hindi masyado pang namamatay yung ibang cells ng brain, okay? Anyways, ano yung shinare niya? Sabi niya, alam nyo, may natural na yung katawan, di ba ang katawan natin, sinasabi ko sa inyo, pag natutulog tayo, nag-heal kasi yung katawan natin, no? Actually, ang katawan natin nagpapalit yan. May certain time na yung katawan mo brand new, yung cells, di ba yung kuko nyo mahaba, gugupitan nyo, so may bago na naman. So ang katawan natin nagge-generate yan ng bago. Parang naiiwan lang ata, I'm not sure, ha, yan, may disclaimer ako, parang yung mata lang, na simula nung pinanganak tayo, parang siya pa rin yun. Pero yung mga skin, kung ano-ano pa yung parte ng katawan natin, nagbabago na yan habang nabubuhay tayo. So ito yung kwento niya. Sabi niya, yung puso, nagtataka sila, yung mga tao, na ang daming bara nung puso na dapat binabypass na, no? Pero bakit ang healthy pa rin ng tao? Wala siyang simptomas ng puso na problema. Bakit ganun? Turns out, yung kanyang puso nagkaroon ng natural na bypass. Tumubo yung ugat. Alam niyo pag nagmamarkot kayo ng halaman, kunyari, di ba, puno, babalatan yan, lalagyan ng lupa, kung ano-anong ginagawa, babalutan, tapos eventually tutubo yun ng ugat, tapos ikakat, yun yung itatanim, no? So ganun yung nangyari sa puso, na kahit nagbara yung ibang mga veins, marami ng maliliit na ugat na tumubo para doon dumaan yung dugo.
Kaya may supply pa rin ng dugo yung puso. So, natural na nangyayari. So, ibig sabihin ganun kagaling. Kaya ang galing kala natin pag may barado mamatay. Pero, may ginagawa yung kung bakit, kung paano. Ngayon, hindi ako kasi cardio, so hindi ko na sa akin manggaling yun. Panoorin nyo na si Dr. Ong. Okay? Kasi cardio siya. Basta sa puso, internal, mga diabetes, kanya yan. Okay? Yan. Magaling siya dyan talaga. Yun. So, anong take away nun? Ibig sabihin, yung katawan natin, napaka-intelihente, magaling, kaya niya gawin. Kaso, ang problema natin sa may anxiety disorder, medyo naging tanga siya dun. Nawala naman sa danger, pero nagre-react siya as if nasa danger. Gawa na rin kasi ng utak natin na mga kung ano-ano. Kasi ganito yan Buti sana kung may doktor na pag-aralan nila yan. Sasabihin nila, okay, ito yung sakit mo. Pero, ang problema kasi, hindi ka naman doktor, pero ikaw nagsasabi na masustroke ka. Hindi ka naman doktor, pero ikaw magsasabi na mag-heart attack ka. Hindi ka naman doktor, ikaw nagsasabi na may cancer ka. Doktor ka ba? Ikaw ang naglalagay sa utak mo na, cancer to, masustroke ako. Hindi. Diba? Okay? So, at kadalasan, tandaan ninyo pero dapat talagang may clearance sa doktor Dapat talagang pag sinabi ng doktor, wala kang sakit. At sinabi ng doktor, at nakita nag-test ka, lahat ng mga test, at dugo, kung ano-ano, kung depende kung ano problema mo. At nakitang negative, talagang healthy ka, bata ka pa rin. So, dapat magtiwala ka na talaga dun sa doktor. Kasi doktor sila, ikaw hindi. Ito pa, nainis pa pala ako. Sorry diretso na ako. Wag ko kayong magtatanong sa akin ng mga kung ano-ano kasi hindi ako doktor. Okay? Ang tatanungin nyo lang sa akin about mental, anxiety, ganun. Pero di ba, tatanungin nyo na ako na limbawa, ano ba yan? Gamot. Ano ba iinumin ko? Yung mga ganun. Hindi po ako doktor. At wag po kayo magtatanong sa kahit kaninong hindi doktor. Ito, may problema ako dun sa isa kong follower, buti naalala ko. Alam nyo, uminom siya ng omeprazole. Sana naririnig niya. Pero nasabihan ko na sa dyan. Uminom siya ng omeprazole, 2 everyday. Ay, hindi naman everyday. At tuwing sinusumpong daw siya, meron pa siyang gamot na iniinom. Sabi ko, 2 omeprazole mo a day? Sino doktor nagbigay sa'yo? Sabi niya, hindi po. Yung tito ko. Doktor, yung tito mo? Sabi, hindi. Hala, ang omeprazole, ano yan kasi may GERD siya Ako, sabi ko, hindi pwede. Punta ka sa doktor. Hindi pwede. Kaya nagulat ako dun sa iniinom niya. Huwag mo kayong iinom ng gamot. Kahit over the counter na gamot, delikado. Delikado. Kasi ang problema niyan, may mga over the counter na nagpapataas ng blood pressure. Kala nyo ganun lang yon, ganun kadali. Wala pong iinom sa inyo ng gamot kung hindi galing sa doktor. Hindi kayo pwedeng manggaling sa TV na panood nyo, maganda tong gamot na to sa sakit ng ulo, sabi sa TV. Hindi po. Kailangan may doktor kasi mamaya yung gamot na iniinom nyo may pampataas pala ng blood pressure. Yari ka. Wag po magiinom kahit kapitbahay. Ipainumin mo yan. Sabi nung nanay ko, doktor ba sila? Kailangan doktor ang magsabi. Hindi po pwedeng ano-ano lang. Ako, delikado. Wag po. O di pinapunta ko sa doktor. Punta sa doktor. So, musta? Sir, isa lang daw. Tapos inumin ko daw sa loob ng ganito. Inumin ko lang daw before ako kumain. Yun yung tama. Tsaka delikado ka dyan. Kunyari, matagal kang umiinom ng omeprazole na walang doktor, delikado ka dyan. Sabi kong gano'n kasi may effect din yan. Kaya hindi pwede. Kahit yung mga doktor, ayaw nila na tumatagal ka sa omeprazole. Okay? So, yun. Kaso, may mga iba kasi na katawan na talagang kahit hindi dapat, ginagawa na lang kasi less yon. Ibig sabihin, mas kailangan mo yon. May mga ganong kondisyon na iniisip ng doktor, o sige, bigay ko na lang to kasi mas beneficial dun sa pasyente kaysa sa ganito mangyari. Parang gano'n, nagigets ako. Huwag nyo na isipin yun sa mga doktor na lang yun, okay? Yun So, yun lang. Wag, tsaka again, ang mga take away nyo dapat ito, kung may pinagdadaanan, pagdaanan nyo. Kailangan Kung namatayan ka, kung nakipag-away ka, malungkot ka,
May nakita kang pinsan na heart attack, ngayon nag-aalala ka, normal din yun kasi natural na reaction na baka mangyari sa atin yun. Normal din yun. Lilipas din siya. Ngayon pag hindi lumipas, kaya kailangan mo ng mga ganito na nakikinig ka sa akin, na di ba, ganun. Okay? So yun, I hope makatulong sa inyo itong video na to, and share nyo para mas marami tayong matulungan. Okay? Diagnose dapat ng doktor. Bye bye, thank you.